Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay meron po tayong isang magandang balita tungkol kay XRP. Kung saan ay meron pong isang bagong buy signal ang lumitaw o nagpakita po sa tinatawag na TD Sequential Indicator. At ayon po sa mga analyst ay posibleng umabot po ang presyo ni XRP ng hanggang $11 base po sa indicator na ito. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang TD Sequential at bakit po ito mahalaga. Ayan, ang TD Sequential. Para po sa mga hindi pamilyar, ito po ay isang tool na ginagamit ng mga trader upang matukoy ang posibleng reversal o pagbago ng direksyon ng presyo ng isang asset. Sinusuri nito ang mga close price ng mga nakaraang candlestick sa chart. Sa madaling salita ay tinutulungan nito ang mga trader na malaman kung kailan magandang bumili o magbenta ng cryptocurrency. Ayon po sa kilalang analyst na si Ginoong Ali Martinez ay lumitaw po ang TD Sequential Buy Signal sa 4-hour candle chart ni XRP. Ibig sabihin ay maaring malapit na itong makarecover pagkatapos bumagsak ng 7% nitong weekend. Ayan, mula sa mataas na presyo na 2.5090, bumagsak po ito sa 2.3273. Pero dahil sa signal na ito, may indikasyon na posibleng tumaas ulit ang presyo ni XRP. Kaya yan po yung 4-hour chart time frame ni XRP. Ayan, at nakikita natin dito na yan, lumabas po yung signal, buy signal sa TD Sequential Indicator. Kaya yan po yung kulay green, yan na arrow na naka-point sa pataas. Yan, buy signal po yan. Pero yung red naman na naka-point pababa ay sell signal yan. Kaya ganyan lamang po kasimple yung gamitin yung TD Sequential Indicator na ito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol kay XRP. Nito pong January 4 ay ibinahagi ni Ginoong Martinez ang 12-hour candle chart ni XRP. Ayan po, yung kanyang 12-hour chart analysis kay XRP. Ayan, ayon po kay Ginoong Ali Martinez, si XRP ay nasa bullish pennant formation. Para sa mga hindi po pamilyar, ang bullish pennant ay isang pattern na nagpapakita po na ang presyo ay maaring magpatuloy ng pataas pagkatapos ng kanyang consolidation. Ang kasalukuyang resistance level ni XRP ay nasa $2.73. Kapag nabasag po ang resistance na ito, possible raw na umakyat ang presyo ni XRP ng hanggang $11. Ang projection na ito ay batay po sa 1.786 Fibonacci level mula sa November 2024 na bottom. Ngunit kung hindi po mabasag ang resistance, maaari po itong bumagsak muna sa $2.05 na presyo bago po muling niyang subukang umakyat. Ngayon ay paano po ito nakakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investors. Ayan. Una, kung totoo po ang prediction ng analyst na si Ginoong Ali Martinez na aabot sa XRP sa $11, malaki po ang pwedeng kitain ng mga investors dito. Lalong-lalo na yung mga nakabili noong mababa pa ang presyo nito. Pero syempre may mga risk pa rin. Kung hindi po mabasag ang resistance sa $2.73, maaari pong bumaba ang presyo. Kaya mahalagang mag-ingat at mag-research bago po mag-trade. Dito po sa Pilipinas, kung saan maraming OFWs at saka freelancers ang gumagamit ng crypto para sa remittances at investments, ang potensyal na pagtaas ng XRP ay magandang balita. Si XRP ay kilala sa mabilis at murang transactions. Kaya kung tataas po ang halaga nito,
magiging mas kapaki-pakinabang ito bilang isang tool para sa mga remittances at iba pang mga financial activities. Ngayon ay ano po ang dapat gawin ng mga Pinoy trader? Ayan, or investor. Ayan. Meron po tayong ilang mga tips na kailangan po nating sundan. Siyempre, una ay mag-research. Alamin po natin ang mga detalye tungkol kay XRP. Kabilang na po ang technical analysis at ang market trends. Pangalawa ay mag-set up po ng stop loss. Upang maprotektahan ang ating puhunan, kailangan talaga nating mag-set ng stop loss level kung saan ay comfortable po tayo. Pangatlo ay huwag po tayong gumamit ng buong capital. Maglaan lamang po tayo ng bahagi ng ating pondo para kay XRP or para sa ating XRP investment upang hindi po tayo gaanong maapektuhan sakaling bumaba ang presyo nito. At ang panghuli ay sundin po natin ang news updates. Ang crypto market ay volatile at madali pong maapektuhan ng balita. Kaya't mahalaga pong maging updated po tayo. Ngayon, kung sa XRP po ay talagang aabot sa $11, maaari po itong makaakit ng mas maraming investors dito sa Pilipinas. At syempre, maging sa ibang bansa na rin. Possible ring magkaroon ng mas mataas na adoption ang crypto bilang bahagi ng ating financial systems. Sa kabilang banda ay kailangan po nating maging maingat o maging maingat ng kailangan pong maging maingat ang mga regulator upang masiguro na protektado ang mga ordinaryong mamamayan laban sa mga scam o maling impormasyon. At ayan ang aking ang aking masasabi tungkol dito. Ang balita po tungkol sa buy signal ni XRP mula sa TD Sequential Indicator ay isa po itong paalala na ang crypto market ay puno ng oportunidad. Ngunit kaakibat po nito ang mga panganib o risk. Bilang mga Pinoy, mahalaga na maging wais at responsable sa ating mga desisyon. Huwag kalimutang maglaan ng oras para mag-aral, sumunod sa tamang strategy at huwag magmadali. Ang tagumpay sa crypto trading ay hindi lamang po nakasalalay sa swerte, kundi sa tamang kaalaman at disiplina. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.